Alam po mga kababayan, sa mga hindi pa po pala nakakita ng interview ni Chairman Garcia ng COMELEC, no, ipakikita ko po diyan sa inyo yung kanyang mga sinabi, no. Tapos pag-usapan pa rin natin 'to hangga't nag-aantay pa rin po tayo ng resulta. Sa BSKE? Ang ating impormasyon ngayong araw na ito pa lamang maaaring maitaas sa ating Pangulo mula sa Kongreso yung draft na yung mismong panukalang batas na nag-extend o nag-fix ng termino ng mga miyembro ng barangay at saka SK from 3 years to 4 years. So may posibilidad po, sana tingnan natin, na ito'y maaari mapirmahan ng ating Pangulo this week and therefore... So yun po yung naging interview ni Chairman Garcia. Maliw na naman po yung kanyang mga sinabi doon at sana pirmahan daw ni Presidente at lang, siyempre matutuloy yun. Ngayon meron ng mga nagsasabi na sabi ni PBBM sa meeting nila sa LIDAC, gusto niyang matuloy. Yun yung kumbaga hindi pa na ipapatupad yung batas . Ngayon kasi meron nang naipatupad na batas, kailangan niya na po magdesisyon. No? Personal niya opinion, gusto niya matuloy. Siyempre meron po mga gumagawa ng batas. Ito po yung Kongreso at Senado at nagsulong sila at ito nga po ay naipasa na. So, kailangan na magdesisyon. Bilang ikaw yung presidente ng Pilipinas, kailangan mong desisyonan ito ngayon. Diba? Ngayon, umuugong, sabi, ipirmahan daw. So, pag pinirmahan ito, automatically, alam na natin na ito nga ay magiging ganap ng batas at tuloy sa November 2, 2026. Pero, meron naman din po nagsasabi na ay hindi papayagan niya ni Atty. Macalintal kapag yan ay pinirmahan ng Pangulo. Kasi nga sabi ni Atty. Macalintal sa mga nakaraang interview ay sana ibito ito ng Pangulo para masunod yung ruling ng Korte Suprema. No? Kaso, kung talagang magkakapirmahan na nga po, tuloy ang kanyang petisyon. Ang malaking katanungan dito sa pagkakataon na ito, siyempre malaking big question mark yan. O nagpetisyon, halimbawa na, no, pinirmahan at nagpetisyon si Atty. Macalintal sa Supreme Court. No, ang magiging decision ba dito ng SC ay sasang-ayunan si Atty. Macalintal o sasang-ayunan yung panukalang batas? No, unahin natin yung kung halimbawa sasang-ayunan si Atty. Macalintal. No? Siyempre, pag sinang-ayunan si Atty. Macalintal, ibig sabihin po nun ay unconstitutional yung kanilang sinulong na batas. No? Maaaring hindi makatarungan, kaya disapprove sa SC. No? Kaya naman, yung kung sasang-ayunan naman yung panukalang batas. No? Sasang-ayunan yan, halimbawa na sa tingin ng SC ay ito nga ay kalugod-lugod sa batas. No? Nasa konstitusyon. Kasi yung mga dati, puro postpone. Pag puro postpone ang ginawa, yun daw po ay hindi naayos sa batas. Unconstitution po yun. Kaya ngayon, this time, ang ginawa ng mga mambabatas, pinag-aralan nilang mabuti bago sila ulit gumawa. No? Hindi na lang nila basta pinospone. Kumbaga, ginawa na po namin itong fixed term. Isinaayos, no? Fixed term setting bill. So, alam namin, halimbawa ako senador, alam namin na ito ay pahihintulutan na at hindi na ito ituturing ng SC na unconstitutional sapagkat ito po ay pagsasaayos, no? Hindi lang basta postpone. So, alin po ba ang magiging mas matimbang sa ngayon? Siyempre bilang abogado, si Atty. Macalintal, alam niya yan. Abogado yan. Diba? Siguro iisipin niya na baka nga ito ay i-approve sa SC. Kasi hindi lang ito pinuswan kasi inayos na . Pero kung susubukan pa rin niya magpetisyon, no? Kumbaga may agam-agam siya, ang kanyang lakad, ay siyempre 50-50 na po yun. Hindi na siya sigurado ron. Kaya naman siyempre dapat dito na yung final decision. Dapat itong decision na para hindi na po humaba ng humaba. Hindi po ba kailangan pa bang papasukin ito, patawirin ng
28th Congress kung ganun din naman ang gagawin ng mga mababatas na ipupus pa rin nila kasi aayusin pa rin Di po ba? Kaya naman siyempre baka meron pa rin magko-comment na hindi, meron ng ruling Meron ng ruling, meron ng existing law. Ganito po kasi yan. No? Opo, totoo po yun. Meron ruling. Yun po yung December 1, 2025. No? Yun yung existing, ulitin natin. Ngayon, siyempre, yung mga gumagawa ng batas no, para maalis yun or mabago yun, kailangan mo gumawa ng batas para nga mabago. Ito na nga po yun. So, yung SC ruling na yun, magkakaroon ng bagong SC ruling na at magiging November 2, 2026 simula dyan. No? Every 4 years, 3 term. Maximum ay 12 years. Ayan po, no, siyempre mag-update pa rin tayo sa susunod. Salamat sa inyo kung talagang ganap nang napirmahan, yung talagang sigurado ng pinirmahan 100% or binito. Dalawa po yan ang pwedeng mangyari. No? So, abangan po ninyo. No? Maraming salamat. Subscribe sa mga bago dito sa ating channel. Maraming salamat po ulit. No? God bless you all.